Gusto nilang makipagkasundo pero hindi pa natin naririnig ang mga lihim nilang salita. Hinding-hindi tayo magkakaroon ng sandatang nuklear. Lahat ng ito ay nagbibigay sa akin ng pag-asa na kung makikipagkasundo siya, maaaring hindi magustuhan ng Israel ang kasunduan pero matatanggap nila ito. Alam mo Mark, kung anong masasabi ko diyan, Oy vey, okey? Hindi puwedeng umasa ang Israel sa kasunduan kahit pa si Pangulong Trump ang gumawa nito. Shalom, maligayang pagdating sa panibagong episode ng Israel Undiplomatic. Ako si Mark Regev, kasama ang co-host kong si Ruthie Bloom. Ngayong Miyerkules, kausap namin kayo mula Israel. Kagabi ay ginanap ang State of the Union kung saan nagsalita si Pangulong Trump tungkol sa ilang mga isyung tatalakayin natin ngayon. At syempre, bukas Huwebes ay araw para sa panibagong round. Sa tingin ko, ito na ang ikatlong round ng hindi direktang usapan ng Estados Unidos at Islamikong Republika ng Iran tungkol sa posibleng nuklear na kasunduan. Nakikipag-usap kami sa inyo sa gitna ng dalawang kaganapang ito. Tanungin lang kita, Ruthie, nagising ka ba at nanood kasi sa Israel mga 4:00 iyon ng umaga? Nagising ka ba at napanood mo ang Pangulo sa State of the Union Address? Aaminin ko hindi ako nagising ng 4:00, nagising ako ng 5:30. Binalikan ko ito at pinanood ng buo. Sa tingin ko napakahusay ng talumpati. Siyempre, karamihan dito ay nakatuon sa panloob na pulisya ng US, politika at iba pa. Pero may bahagi rin na tumalakay sa panlabas na pulisya at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya sabihin natin na gusto nating pagtuunan ng pansin ang bumabagabag, masasabi kong sa karamihan ng mundo, pero lalo na sa mga Israeli na gumagawa ng maraming biro sa isang banda at nagpapahayag ng kaba o pag-aalala sa kabilang banda tungkol sa kung kailan ito mangyayari. At pupunta ba tayo ngayong gabi? Kailangan ba nating pumunta agad sa bomb shelter? And masasabi ko sa iyo na tuwing natutulog ako gabi-gabi, naririnig ko ang mga jet ng Israeli Air Force na lumilipad sa itaas buong magdamag. At ito ay kahit may mga US fighter jets sa Israel at mga aircraft carrier sa rehiyon at lahat-lahat. Kaya lahat kabado, tulad ng sabi mo, panibagong round ng negotiation. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Trump tungkol sa Islamic Republic sa kanyang State of the Union Address. At nasa kalagitnaan na siya nito. Parang halos, ewan ko, mahigit 1 oras na siya sa kanyang mahabang talumpati. Bilang Pangulo, gagawin ko ang lahat para magkaroon ng kapayapaan saan man maaari pero hindi ako magdadalawang isip na harapin ang mga banta sa Amerika saan man kinakailangan. Ang rehimen at mga kasabwat nitong mamamatay tao ay nagdulot lang ng terorismo, kamatayan at galit. Pumatay at lumumpos sila ng libo-libong Amerikanong sundalo at daan-daang libo at maging milyon-milyong tao. Pumatay sila ng hindi bababasa, mukhang 32,000 na mga nagpoprotesta, 32,000 na mga nagpoprotesta sa sarili nilang bansa. Nakapag-develop sila ng mga misil na kayang magbanta sa Europa at mga base natin abroad at gumagawa rin ng mga misil na malapit nang umabot sa Estados Unidos ng Amerika. Binalaan sila na huwag nang subukang buuing muli ang kanilang programang pangsandata, lalo na ang mga sandatang nuklear, pero patuloy pa rin sila. Gusto nila ng kasunduan pero wala pa kaming naririnig na lihim na salita. Hindi kami magkakaroon ng sandatang nuklear. Hindi ko hahayaang magkaroon ng sandatang nuklear ang pangunahing taga-suporta ng terorismo sa mundo. Hindi pwedeng mangyari yon. Kaya Mark, isa lang yan sa maraming standing ovation na natanggap ng Pangulo habang nagsalita siya. Hindi ko na binilang dahil sobrang dami. Karapat-dapat naman talaga maliban lang sa isang punto na napag-usapan na natin dati at yon ay ang pagbibigay diin niya sa isang kasunduan na pumipigil sa pagkakaroon ng sandatang nuclear. Wala akong pakialam sa kasunduan nila. Hindi ka makakabuo ng kasunduan ang mga relihiyosong ideolohistang yan. Kaya ang tanong ng lahat ay, si Pangulong Trump ba ay talagang naghahanda para sa aksyong militar? Paulit-ulit niyang sinasabi na mas gusto niya ang kasunduan pero seryoso ba siya? Ano sa tingin mo? Mas gusto mo rin ba ang kasunduan kaysa aksyong militar? Gusto ko talagang balikan at magsabi pa ng iba. Sikat na sikat si Trump sa Israel. Gusto siya ng mga Israeli.
Interesante ito kasi nung tumakbo si Trump bilang Pangulo noong 2016 laban kay Hillary, nag-survey sa mga Israeli kahit hindi naman sila makakaboto sa eleksyon sa Amerika. Hindi kami Amerikano. 2 kay Hillary, 1 kay Trump noong 2016. Kaya kung ikukumpara sa Amerika, kami ang mga Israeli ay talagang parang isang blue state, isang makademokrat na estado. Ang 2 para kay Hillary ay ginawa kaming parang New York o California, tama ba? At ang dahilan niyan ay hindi talaga kilala ng mga tao si Trump sa Israel. Senador ng New York si Hillary, asawa siya ni Bill na gustong-gusto ng mga tao sa Israel sa iba't ibang dahilan at madalas siyang pumunta rito. Lubos na nagbago iyon nang tumakbo si Trump laban kay Biden noong 2020 at muli noong 2024 kung saan nakuha ni Trump ang 2 ng mga Israeli. Kaya naging red state kami, 2 para na kaming Mississippi at Alabama. Oo, pro-Trump yan talaga ang bansa namin. Hindi kami ang pumipili o bumoboto dahil hindi kami mamamayang Amerikano, pero iyon ang nararamdaman dito. Kaya karamihan ng bansa ay gusto ang lalaking nakita lang natin. Pero yung 1 katlong ayaw sa kanya, ano ang sinasabi nila? Sinasabi nila na hindi mo siya mapagkakatiwalaan at ang kinatatakutan nila ay baka gumawa siya ng masamang kasunduan sa Iran. Ginagamit nila ang NAFTA bilang paghahambing. Hindi ako eksperto sa NAFTA pero lumabas ito sa kampanya niya. Tutol siya rito dahil masama raw ito sa trabaho ng mga Amerikano. Pagkatapos pumirma siya ng bagong kasunduan kasama ang Canada at Mexico na may ibang pangalan. Sabi ng mga eksperto, hindi ako eksperto pero ayon sa kanila, pareho lang ito, nagbago lang ng pangalan. Sinabi rin niya na malaking tagumpay ito. Sa totoo, wala namang malaking pagkakaiba. Ang mga kritiko ni Trump sa Israel, 1 katlong bahagi ng population na ayaw sa kanya, nakatira sa konserbatibong estado at sila ang minorya. Sabi nila kaya rin niyang gawin ang ganon sa kasunduan ni Obama sa JCPOA. Pwede niyang gawin, alam mo yun, pwede niyang, ano nga ba ang tawag doon, ilaglag ang Israel. Oo, kasi gagawa lang siya ng kasunduan. Halos tulad lang ito ng kasunduan ni Obama, may konting pagbabago kasi hindi papayag ang Iran sa iba at mukhang baliwala na ang interes ng Israel. Yan ang kinatatakutan nila. Sa narinig natin ngayon, sa tingin ko mukhang hindi doon ang direksyong tatahakin ni Trump. Yung katotohanang napakalinaw ng kanyang sinabi tungkol sa issue ng nuklear, talagang matindi ang mga salita niya. Yung katotohanang binigyan niya ng maraming oras ang usapan tungkol sa ballistic missiles na isa pang concern ng Israel, oo. Tinawag niyang terorista ang rehimeng ito, pati na ang mga proxy at iba pa. Sinabi rin niyang ito ang pangunahing taga-suporta ng terorismo sa mundo. Lahat ng ito ay nagbibigay sa akin ng pag-asa at ngayon sinasagot ko na ang tanong mo na kung makipagkasundo siya, kung papayag ang mga Iranian sa mga kondisyon ni Trump, magiging kasunduan itong matatanggap ng Israel. Maaring hindi ito mahalin ng Israel pero kaya nila itong tanggapin. Alam mo ba ang masasabi ko dyan, Mark? Ay nako, sige. Sasabihin ko sa'yo kung bakit. Una sa lahat, hindi yan totoo. Totoo ang sinabi mo na karamihan sa mga Israeli ay gusto si Trump. Pero ang hindi mo ginawa ay hindi mo pinagkaiba yung mga aminin na natin nung kasagsagan ng digmaan sa Gaza. Ang kakaibang nangyari sa Israel ay pati ang Israeli left ay nagsimulang magustuhan si Trump. At bakit nila ginawa yon? Dahil sabi nila si Trump lang ang nakakakuha ng mga bihag natin pabalik. Si Trump lang ang makakalutas nito. Si Trump lang ang magpe-pressure kay Netanyahu. Tama, pero si Netanyahu ang may kasalanan at walang kwenta. Nagpalakpakan sila para kina Trump, Witkoff at Kushner tapos tinawag nilang kriminal si Netanyahu. Yan ang kaliwa. Ang tinutukoy ko ay ang kaliwang Israeli. Ang kaliwang Israeli bukod pa doon bago pa yon mahal nila ang mga demokrata, okay? Hindi ito hati na, oh, alam mo, ang mga Israeli, ang media ng Israel, sa totoo lang, sobrang humanga sila kay Obama at pati na rin kay Biden. Gumawa sila ng kung ano-anong palusot para kay Biden at sinisisi si Netanyahu sa alitan. Ganyan ang posisyon ng kaliwang Israeli. Ngayon kapag pinag-uusapan mo ang mga taong nagsasabing nag-aalala sila na pipirma siya ng masamang kasunduan, kadalasan iyan ay mga tao sa kanan sa Israel, hindi sa kaliwa. Mga taong nag-aalala na hindi niya dapat tularan si Obama. At sinabi mo, kung naniniwala kang hindi siya patungo sa direksyong iyon, sang-ayon ako sa'yo. Hindi ako naniniwalang papunta siya sa direksyon ni Obama.
Sa sinabi mong yan, muli sinabi mo at kung ganon maari nating pagkatiwalaan na makakagawa siya ng magandang kasunduan. Kaya naming mabuhay kasama yon. Matatanggap namin yon. Hindi natin kaya. Hindi natin matatanggap ang anumang kasunduan na ginawa kasama ang Islamic Republic at mga ayatollah. At ang mga tao sa Iran ay ganon, kaya naman lumalakas ang sentimiento sa Iran. Alam natin ito mula sa mga nagpoprotestang mamamayan ng Iran na naipalabas ang mensaheng ito at kanilang mga placard. Sabi nila sa puntong ito, mas gusto nilang magsagawa ng operasyong militar ang Israel. Ngayon, noong 12 araw na digmaan noong Hunyo, nagsimula ang Israel at sumali ang Estados Unidos at winasak ang karamihan sa mga pasilidad nuklear. Pero gaya ng sinabi ni Trump sa kanyang State of the Union Address, sinabi niya, winasak namin ang kanilang mga pasilidad nuklear at agad silang nagsimulang magtayo ulit. Sige, dyan tayo hindi nagkakasundo. Wala akong pakialam sa mga eksperto sa Israel, kanan, kaliwa, gitna, mga eksperto. Walang magandang kasunduan sa Islamic Republic. Hindi mahalaga kung masunod lahat ng kondisyon ni Trump dahil hindi nila ito tatalimahin o papayagan. Nakita at alam na natin yan. Masama ang rehimeng ito at ganun na simula pa noong 1979 at wala kang kasunduang pwedeng gawin dito, isa yan. Pangalawa, nasabi ko na ito, alam kong parang sirang plaka na ako. Pero sa kabila nito, ang tanong ngayon ay, yung administration ng US na mismo ay nahahati sa tanong na ito, alin sa mga panig masasabi ko ang may mas malaking bigat sa ngayon? Dahil sa nakikita natin na lahat ng mga aircraft carrier, mga armas, mga eroplano, parang kaya naniniwala ang mga Israeli na malapit nang umatake ang US. Ang 2026 JNS International Policy Summit ay gaganapin mula Abril 15 hanggang 17 sa Waldorf Astoria sa Jerusalem. Magparehistro na ngayon sa jnssummit.org at gamitin ang coupon code na JNSTV. Yan ay JNSTV, isang salita, para makakuha ng 20% diskwento sa lahat ng ticket. Inaasahan kong makita tayo sa Jerusalem. Kaya masasabi ko na ang mga Israeli ay sensitibo dito dahil sa posibilidad ng digmaan, maaring magkaroon ng mga misil sa mga lungsod ng Israel kaya kailangan mag-ingat ang mga tao. Baka magsara ang paliparan at iba pang bagay sa bansa. Tama, emergency services lang ang gagana. Pero masasabi ko na karamihan sa mga Israeli o kahit yung mga nakakausap ko, hindi ko alam kung patas yun, alam mo na, ay hindi gaanong nag-aalala tungkol sa digmaan dahil iniisip nila na kaya nating malampasan at mapanalo iyon. Mas nag-aalala sila tungkol sa posibilidad ng isang masamang kasunduan. Okay? Masama. O kahit anong kasunduan. Hindi, pero dito tayo nagkakaiba ng opinion. Igigit ko na may kanais-nais at may posible. Isang kilalang Amerikano, hindi ko maalala kung sino, palaging sinasabi, huwag hayaang hadlangan ng mabuti ang perpekto. Kung hahayaang hadlangan ng perpekto ang mabuti. Salamat sa pagwawasto. Tama ka, huwag hadlangan ng perpekto ang mabuti. Kung posible man at hindi ako sigurado, talagang nagdududa ako. Oo, duda talaga ako kung matutupad ng mga Iranian ang mga pangunahing kondisyon ni Trump sa issue ng nuclear. Pero kung posible talagang makakuha ng kasunduan na tuluyang magwawakas sa kanilang programang nuclear na dapat ay may dalawang elemento. Nabanggit na natin ito sa mga naunang programa. Ipinahayag ito ni Netanyahu sa publiko. Una, lahat ng pinayamang uranium sa loob ng Iran ay dapat ilabas ng Iran. At pangalawa, ang kakayahan nilang magpayaman pa ng uranium sa hinaharap ay dapat ding alisin. Kung makukuha mo ang dalawang bagay na yan ang mapapatunayan at aalisin lang ang mga parusa kapag nangyari na talaga ang mga ito, hindi basta pangako lang. Pwede nating talakayin ang ibang issue tulad ng proxy at missile. Napakahusay ng sinabi ni Trump tungkol sa mga missile. Pero kung mapapadenuklearisa mo ang Iran sa isang kasunduan at sinabi ko kung dahil hindi malinaw sa akin na lahat ng mga Iranian ay papayag sa mga kondisyong iyon, pero kung makakakuha ka ng seryosong kasunduan sa Iran na talagang ipapatupad ang mga bagay na iyon, sasabihin ko, gaya ng ginagawa ng mga Hudyo sa Seder Night tuwing Passover para sa mga hindi Hudyo nating tagapakinig at manonood, tama? Sasabihin ko, Dayenu, sapat na yon. Hindi. Sinasabi ko na hindi ito perpekto.
Pero kung kaya mo naman talaga, Hindi, kasi Mark, gusto kong bigyang diin ulit kasi nagsisinungaling sila at hindi nila susundin ang kahit anong kasunduan. Sinasabi mong mapapatunayan ito, may sasabihin pa ako sa'yo. Hindi ito gagana dahil ang China at Rusya ay nagbibigay na ng supply sa Iran. Anumang mapagkasunduan nila sa Estados Unidos ay malalampasan lang nila. Maliwanag, isa itong pandaigdigang issue dito. At maaring sabihin nila, sige, alam mo, hindi kami gagawa ng mga nuclear na armas. Sige, hindi talaga. Tapos alam mo, China at Hilagang Korea ang nagsusupply sa kanila. Hindi ito gagana. Kahit anong mangyari, hindi mo mapagkakatiwalaan ang kasunduan na pipirmahan nila at hindi ito mapapatunayan. Higit pa doon, hindi pa rin talaga ito gagana. Sang-ayon ako sa iyo na handang-handa ang mga Israeli na pumasok muli sa mga bomb shelter. Alam mo, sa tingin ko, karamihan sa mga Israeli, at sa totoo lang, tingin ko totoo ito sa kanan at kaliwa, mas pipiliin nilang magkaroon ng seryosong pag-atake kahit na malagay tayo sa panganib. And alam mo, umaasa kami, ang gobyerno, naniniwala kami na sa pagkakataong ito, hindi tulad nung Oktubre 7, ang gobyerno ng Israel at ang militar at mga ahensya ng seguridad ay nakasuporta sa amin at talagang binibigyang pansin kung kailan namin kailangang maghanda para dito. Maraming Israeli gaya ng sabi ko ay naghahanda na rin sa isipan nila. Alam mo, tinatanong nila ang sarili nila, dapat ko pa bang ituloy ang biyahe ko? Alam mo, papuntang Europa ngayong linggo, dapat ko ba itong kansilahin? Dapat ko bang ilagay ang sapatos ko sa tabi ng kama para mabilis tumakbo sa bomb shelter? Dapat ba akong bumili ng mas maraming pagkain? May iba't ibang usapan na ganyan na medyo tumahimik din sandali. Kasi nung sinabi ni Trump nung nakaraang buwan na, alam mo na, may paparating na tulong para sa mga Iranian, nagsimulang bumili ng mga baterya para sa kanilang mga radyo at iba pang gamit ang mga Israeli. Akala nila mangyayari na ito agad, pati ang mga Iranian. Sa kasamaang palad, maraming pinaslang mula nun hanggang ngayon. Sa tingin ko, hindi talaga tayo magkakasundo. Para sa akin, walang magandang kasunduan. siguro baka ang diskusyon o argumento natin dito ay pawang teorya lang dahil sinabi ko naman ng hayagan, sinabi ko lang kanina na talagang nagdududa ako kung kayang pumayag ang mga Iranian sa mga bagay na sinasabi mong kailangan. Kaya naman maliban na lang kung may takot ka na gusto lang talaga ni Trump ng isang kasunduan. And alam mo, gaya ng sinasabi ng mga kritiko niya, at hindi naman talaga siya interesado sa nilalaman, gusto lang niya ng tagumpay na pwede niyang isulat at sabihin, alam mo, nagawa ko ito, pati na rin ang paggawa ng kapayapaan sa Africa at Asia at sa pagitan ng India at Pakistan at lahat ng bagay na sinabi niya sa kanyang talumpati, oo. Kung ipinaglalaban mo na seryoso si Trump sa kasunduan at talagang gagawin ang sinasabi nito, tama lang, gaya rin ng JCPOA ni Obama. Sabi nila mapipigilan nito ang Iran na magka-nuclear pero hindi naman natupad dahil kulang ito sa tamang sangkap. Sasabihin ko rin ng tapat, kung may kasunduan na gumagawa ng ganon, mahirap sa Israel na tumanggi, di ba? Kung makuha ni Trump ang kasunduan na may ganoong kondisyon at ikaw ang punong ministro ng Israel, hindi mo ito magagawa pero kaya namin bilang mga kolumnista at komentarista. Pero para sa punong ministro ng Israel, para sa kahit sinong punong ministro ng Israel na lumabas at sabihing tutol kami sa kasunduang ito kasama ang Amerikanong Pangulo na ito. Sa tingin ko, kaya nagsalita si Netanyahu sa publiko at sinabing duda siya na magkakaroon ng kasunduan sa Iran. Kung magkakaroon ng kasunduan, dapat taglayin nito ang mga elementong ito. Sige, tama. Kaya tama ka talaga na si Netanyahu ay nasa ganitong sitwasyon. Dahil nung 2015 nagtalumpati siya sa pinagsamang sesyon ng Kongreso para balaan sila laban sa kasunduan at binoykot ni Obama ang sesyon na iyon. At nakakabahala kung paano nagdudulot ng alitan si Netanyahu sa Washington. Ibig kong sabihin, sinabi ito ng mga makakaliwa sa Israel. At kahit na ganun, hindi naman ito napigilan na mapirmahan ang kasunduan. Iba ito. Kay Biden, sinabi niya nung digmaan sa Gaza, kung ipagkakait mo ang armas, lalaban kami gamit ang aming mga kuko. Pero kapag may presidente kang tulad ni Trump na sobrang-sobrang pro-Israel at sobrang yakap sa Israel at nakipagkita kay Netanyahu ng 8 beses, 7 doon sa White House or sa US pa rin na hindi pa nangyayari noon, syempre, ayaw ni Netanyahu na kontrahin siya at batikusin siya. Hinding-hindi niya gugustuhin gawin yun. Sa kabila ng sinabi ko, tulad ng sinabi ni Trump sa kanyang State of the Union address, kailangan nating protektahan ang mga Amerikano.
Sabi ni Netanyahu, tungkulin ko ang protektahan ang mga Israeli at ang mga Hudyo. Ngayon, kahit may pipirmahang katawa-tawang kasunduan, wala akong pakialam sa nilalaman nun. Sabi ko nga, hindi mahalaga ang laman ng kasunduan. Kahit pa matugunan nito ang lahat ng gusto ni Netanyahu, isa pa rin itong huwad na kasunduan. Kaya hindi magiging ligtas ang mga Israeli. Wala ring magiging ligtas, hindi lang ang mga Israeli. Kaya ang mangyayari ay ang Israel muli ang kailangan nilang gawin ay magdepensa at maghintay na lang na atakihin tayo. O magkakaroon na naman ng mga terorista at parang maglalaro na naman tayo ng whack-a-mole. At tungkol dyan, isa pang punto na ikinababahala ng mga Israeli at tama lang naman ay ang pagpapalakas ng seguridad ng militar ng Israel sa hilaga ng bansa. Dahil ang alam natin ay hinihiling o pinipilit ng Islamic Republic ang Hezbollah sa Lebanon na maghintay kung may gagawin ang US. Kung papalig-atake, dapat sumama ang Hezbollah at Iran sa pag-atake sa Israel. Sinabi rin ng Houthis na sasali sila. Kapag may sinabi ang kaaway, dapat itong seryosohin. Gaya ng nabanggit ko, naghahanda ang mga Israeli para sa maaaring mangyari o hindi. Pero kung hindi mangyari, kung walang gagawin ng Estados Unidos, huwag kalimutan, noong Hunyo, ang Israel ang unang umatake sa Iran. Ngayon ito ay ganti matapos ang mga misil at iba pang pag-atake mula sa Iran, Hezbollah at Houthi. Ngunit hindi pa rin maaaring umasa ang Israel sa kasunduan kahit mismo si Pangulong Trump ang gumawa nito. Kaya masasabi ko ang mga sumusunod, malinaw sa akin na gaya ng tama mong sinabi, trabaho ng Pangulo ng Amerika na protektahan ang mga tao ng Estados Unidos at trabaho ng gobyerno ng Israel at ng punong ministro ng Israel na protektahan ang mga tao ng Israel. Iyan ang pinakaimportante. At minsan hindi laging 100% magkatulad ang mga interes. Oo, minsan magkakaiba ang mga binibigyang diin at iba pa. At nauunawaan ko yon. Ang sinasabi ko lang ay kung talagang makakakuha si Trump ng kasunduan na talagang magsasara, iyon ay isang bagay na ang Israel magkakaroon tayo ng problema sa pagtanggi dyan, pero sa tingin ko palagi nating masasabi at sa tingin ko sinabi na ito ni Netanyahu noon at uulitin niya ito na palaging may karapatan ng Israel. Alam mo, Amerika at Tehran, oo, maaring pumirma ng kasunduan ng Islamikong rehimen na ito pero palaging may karapatan ng Israel na kumilos para protektahan ang sarili naming mga tao. Ito ay isang bilateral na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ang Republikang Islamiko. Parehong susunod ang dalawang panig sa kasunduang ito, sana nga oo, kung hindi maapektuhan ang relasyon nila. Pero gayunpaman, Israel, maaring may magustuhan tayo sa ilang bahagi ng kasunduan. Maaring hindi natin magustuhan ang kasunduan, depende kung ano ang nilalaman nito, kung magkakaroon nga ng kasunduan, syempre. Pero inilalaan namin ang karapatan naming kumilos. Wala ni anuman ang makakapigil sa Israel na kumilos para ipagtanggol ang aming mga tao. Walang kasunduang international. Maari ko ring idagdag na nabanggit mo ang mahalagang issue ng Lebanon na baka hindi alam ng lahat ng nanonood ng Israel Undiplomatic. Dahil alam natin na noong 12 araw na digmaan noong nakaraang tag-init, Hunyo noong nakaraang taon, nabigla natin ang Iran sa ating pag-atake. At isa sa kanilang pinakamalaking pagkadismaya ay ang kanilang pinakamahalagang proxy, ang Hezbollah sa Lebanon, na sa loob ng maraming taon ay ginugulan nila ng daan-daang milyon, kung hindi man bilyong dolyar, para palakasin ang makinaryang militar ng Hezbollah. Dahil ilang ulit nang tinamaan ng Israel ang Hezbollah, dahil iniligpit natin ang mga pinuno nila si Nasrallah at iba pa, di ba? Nagpasya ang Hezbollah na hindi makialam kaya galit na galit ang Iran sa kanila. Sa pananaw ng Iran, pinagsikapan naming palakasin ang asset na ito na para sa amin, ngunit sa oras ng kagipitan, naging walang silbi ang Hezbollah. Ngayon, dahil usap-usapan na ang digmaan at pag-atake sa Iran, hindi na ito magiging estratehikong sorpresa, kundi posibleng taktikal na lang. Ang mga Iranian ay nagbibigay ng matinding pressure sa Hezbollah na makialam. At hindi imposible na gagawin nila ito sa pagkakataong ito. Maari rin tayong tamaan ng mga misil mula sa Lebanon at gayon din sa Iran. Ngayon, nabawasan ng malaki ang kakayahan ng Hezbollah na saktan tayo dahil sa mga pag-atake ng Israel. Alam mo, winasak na natin ang kanilang makinaryang militar pero may natitira pa rin silang kakayahan. Kung makikialam ang Hezbollah, may inaasahan akong magandang mangyayari. Naniniwala akong kayang protektahan ng Israel ang ating mga tao at makagaganti tayo ng matindi sa Hezbollah.
Sa tingin ko, lalo pang mapag-iisa ang Hezbollah sa Lebanon sa pagdamay nito sa bansa sa digmaan laban sa Israel para sa Iran. Maaring magbigay daan ito pagkatapos ng digmaan sa mas agresibo at masigasig na hakbang ng iba pang nasa Lebanon laban sa Hezbollah. Sa huli, may nais akong ihayag na prediction. May mga ulat 3 o 4 na linggo na ang nakalipas na ang Hezbollah at gobyerno ng Syria na tinawag mo pang terorista na naka-Amerikana at sa maraming paraan totoo ngang isa siyang terorista na naka-Amerikana. Pinag-uusapan na magdidigmaan ang dalawa at naisip ko ang mga sumusunod. Kung paputukan ng Hezbollah ang Israel at gumanti ang Israel at magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, hindi ba posible na itong pamahalaan ng Syria para sa sarili nilang mga dahilan na marami silang dahilan para gustong gumanti sa Hezbollah na gusto nilang maghiganti sa Hezbollah? Posible bang makita natin ang mga puwersa ng Syria na tumatawid sa hangganan ng Syria at Lebanon at inaatake ang mga target at base ng Hezbollah sa Bekaa Valley na nasa mismong hangganan ng Syria? Sa ganitong paraan, makakaganti ang mga Syrian at makakakuha rin ng pogi points ang rehimeng Syrian sa Washington na mahalaga para sa kanila. Marami sa mga sinabi mo na pawang haka-haka ay nakadepende sa Turkey. Alam mo ang Neo-Ottoman, si Erdogan, na isa pang masamang tao, at nakakalungkot na sumasali siya sa Board of Peace sa Gaza, ATBP. Pero may hawak siyang kapangyarihan sa Syria. At sana rin, alam mo, kung gusto ng leader ng Syria na pumatay ng ilang teroristang Hezbollah, baka gusto niyang itigil ang pagpatay sa mga Kurds, Kristiyano, at Druze sa Syria. Alam mo, problema ang pagkauhaw niya sa dugo pero ganyan talaga sa gitnang silangan. At iyan ang hindi maintindihan ng mga Amerikano at hindi ko alintana kung gaano sila ka-pro-Israel, nahihirapan silang maintindihan yon. At si Trump ay nahihirapan ding maintindihan yon. Pero siyempre, sina Steve Witkoff at Jared Kushner, kapag pinag-uusapan nila ang patakaran sa gitnang silangan, pati na rin ang mga pagpupulong tungkol sa kultura, parang nasa ibang planeta sila kung paano nila kinikilala ang mga kausap nila. And alam mo, tuwing may lalaking nakabalabal na lumalapit at mabait sa kanila, anak, nagkakaroon tayo ng mabungang pagpupulong. Hindi nila maintindihan ang mga jihadist, relihiyoso at panatiko na ang lohika ng kanluran ay hindi gumagana sa kanila. Yan ang isang bagay na hindi nila maintindihan. Pero gusto ko ring sabihin, alam mo nakalimutan kong banggitin ito, na ngayon pagkatapos ng State of the Union Address ni Pangulong Trump, ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Islamic Republic, tagapagsalita, sa madaling salita, tagapagsalita ni Arag, ay nag-tweet ng mahabang tweet tungkol sa puro kasinungalingan daw, nagsisinungaling ang Amerika, genocidal ang Israel, nagsisinungaling ang Israel, para daw tayong si Goebbels. Propaganda at katotohanan ito. At kung paulit-ulit mong sasabihin ang isang kasinungalingan, kakapit ito, ATBP. Itong mahabang-mahabang tweet na ito sa Ingles, ibig kong sabihin, sa iba pang mga wika rin, sigurado akong meron din sa Farsi. And ito ay pagkatapos magsalita ni Trump. Ito ay bago pa pumunta si Witkoff upang makipagkita sa boss ng tagapagsalita na ito para makipagnegosasyon ng tapat di umano. Sige. Kaya alam mo at habang nangyayari ito, tinatawag ng mga tao ng rehimen si Trump na dilaw na baboy. Sinasabi nila na papatayin nila ang mga Amerikanong general. Kaya alam mo, umaasa ako, nagtitiwala ako na nakikinig si Trump dito. At umaasa ako na ang lahat ng ito ay una, para maayos nila ang kanilang mga plano, pangalawa, para masigurado na sapat na mga Amerikano ang nakakaintindi na wala nang natitirang pagpipilian. Dahil may midterm election sa Amerika at sa buong mundo, nadadala tayo sa isa pang punto. Sabi mo, tama yan. Ang kanyang State of the Union ay kagabi at bukas may mga pag-uusap. At ngayon habang tayo ay nag-uusap, Bago ka pumunta dyan, gusto ko lang magsabi ng isang bagay para lang tumugon sa sinabi mo at pagkatapos ay pupunta tayo sa gusto mong puntahan dahil alam ko kung saan mo gustong pumunta. sige, Gusto kong sabihin ang mga sumusunod. Nag-aalala kang walang nakakakilala sa gitnang silangan. Sa kanluran at Amerika, marami ring maling akala tungkol dito. At gusto ko lang banggitin sa iyo ang dalawang bagay. Una, ang kalihim ng Estado na pinuri ng Pangulo sa State of the Union bilang pinakamahusay na kalihim ng Estado ay nagsalita tungkol dito noong Security Conference sa Munich, tama? Nagsalita siya tungkol sa isang Islamikong rehimen at isang ekstremistang rehimen, isang rehimen na sila ikaw at kaya naiintindihan niya iyon.
At binanggit din ni Trump na ang Iran ang pangunahing taga-suporta ng terorismo sa buong mundo. Tama? Sa tingin ko ngayon, kapag sinabi mong sina Witkoff at Kushner, naintindihan ba nila yon? Sa tingin ko, bahagi ng plano sa larong ito na napakaseryoso ay may good cop at bad cop. Sa huli, si Trump pa rin ang tama, kaya siguro gusto niyang ngumiti si Witkoff sa mga Iranian at makipag-negotiation. Ginagawa nila ito ayon sa utos ng Pangulo. Kasabay nito, inilipat ng militar ang lahat ng kagamitan sa rehiyon ayon sa utos ng Pangulo. Sinasabi rin niyang kayo ang Estado. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan, hindi ito personal. Hindi ito tungkol kina Witkoff at Kushner na may ilusyon. Trabaho lang nilang maging good cop at makipag-negotiation. Kasabay nito, inihahanda ko ang aking matinding puwersa upang bigyan ng lahat ng opsyon ang Pangulo. Ngayon, gaya ng sinabi mo, totoo sa Israel na ang Estados Unidos ng Amerika ang pinakamabuti naming kaibigan sa mundo. Walang mas mabuting kaibigan sa mundo, di ba? Saan tayo kung wala ang suporta ng Amerika? Ano mangyayari sa UN Security Council kung wala ang United Nations? Ano gagawin natin kung wala ang militar na suporta ng Amerika? Totoo, hindi namin hiningi na ang mga Amerikano ang lumaban at mamatay para sa amin. Palagi naming hinihiling ang kagamitan at suporta para maprotektahan ang sarili. Ito ang basehan ng magandang relasyon. O ibenta sa amin ang kagamitan, pasensya na. Kagamitan sa baybayin pero oo, babayaran namin ito. Eksakto. At syempre, iginigiit namin at sa tingin ko tama kami na walang mas mabuting kaibigan ng Amerika kundi ang Israel dahil kami ay napakabuting kaalyado nila. Kaya ito ay dalawang panig na ugnayan. Pero hindi ibig sabihin nun at ngayon pupunta na ako sa puntong gusto mong talakayin na wala ng ibang kaibigan ng Israel sa mundo. At nag-uusap kami habang pinaplano namin kung ano ang gusto naming sabihin ngayon sa programa. Sabi namin, magkakaroon ba ng trapiko ngayon sa Jerusalem dahil may isa pang mahalagang bisita ng Israel? At yun ay ang punong ministro ng India, si Ginoong Modi. At ngayon, linawin natin ito. Ang India, una sa lahat, ay ang pinakamalaking demokrasya sa mundo pagdating sa population. May napakalaking papel ito sa Asia. Matagal nang may espesyal na katayuan ng India sa non-aligned movement. Seryoso talaga ang bansang ito at higit pa sa inaasahan ang nagagawa nila. At alam mo ba? Kaibigan ng Israel ang India gaya ng nakikita natin ngayon sa pagbisita ni Modi sa Jerusalem. Ngayon dumadating siya habang tayo'y nag-uusap. Magtatalumpati siya sa Knesset mamaya at may schedule kasama ang punong ministro. Bukas bibisita siya sa Yad Vashem. At itong ugnayan ng India at Israel na sumasaklaw sa maraming larangan, ito ay kooperasyong diplomatiko, kooperasyong pang-ekonomiya, kooperasyong militar at kooperasyong teknolohikal. Pero gusto ko lang ipaintindi sa ating mga manunood at tagapakinig sa loob ng maraming taon, napakasama ng relasyon ng Israel at India. Wala pa nga tayong embahada sa Israel hanggang sa unang bahagi ng dekada 90. Pasensya na sa India, sa New Delhi, wala pa talaga tayong embahada noon. Na-stuck lang tayo dati sa pipitsuging konsulado sa Mumbai na dating tinatawag na Bombay, tama? Nakita natin na masama talaga ang relasyon noon. Ang masamang relasyon ay nagbago nitong mga nakaraang taon, nitong nakaraang dekada, tungo sa isang napakalakas at kapwa kapaki-pakinabang na partnership. At lahat ng mga taong nagsasabing ang Israel ay isolated, at totoo, may mga problema tayo sa Europa. Hindi natin maaring baliwalain ang mga problema natin sa Europa at hindi rin natin maaring baliwalain ang mga problema natin sa maraming bansa. Pero para sabihing walang kaibigan ng Israel at may mga makapangyarihan tayong kaibigan at ang India ay isang makapangyarihang bansa sa Asia. Ang Amerika ay isang pandaigdigang kapangyarihan. Dapat tayong magpasalamat, ngunit ramdam din natin ang lakas mula sa ating mga alyansa sa mahahalagang bansang ito. Oo, syempre. At si Modi ay mabuting kaibigan din ni Netanyahu. Meron silang magandang samahan. Alam natin yan mula sa mga naunang pagbisita. Tama ka, mahalaga ang cooperation sa iba't ibang larangan at may mga Hudyo na may lahing Indian na nakatira sa Israel. At saka, palaging naglalakbay ang mga Israeli papuntang India pagkatapos ng kanilang serbisyo sa militar. Maraming kabataang Israeli ang pamilyar sa India. Kaya meron din ganun. May turismo rin. Maraming pagtutulungan. Pero dito ang mahalaga ngayon ay bahagi ito ng anti-Sunni Shiite Islamist na alyansa. At si Modi ay kapareho ng pananaw ni Netanyahu tungkol dyan. Yan ang una. At pangalawa, hindi aksidente or mukhang hindi aksidente na siya ay dumarating. Gaya ng masasabi ko, merong countdown
o pakiramdam ng countdown patungo sa tila nalalapit na aksyong militar ng US or ng Israel or magkasamang aksyong militar at hindi aksidente na dumating siya. At mukhang magkakaroon din ng seryosong kooperasyong militar, pipirma ng isang uri ng Memorandum of Understanding na may kinalaman sa aktwal na teknolohiyang militar between sa pagitan ng Israel at India sa pagbisitang ito at hindi rin aksidente ang timing nito. Baka gusto rin niyang makarating dito agad bago magsara ang airspace dahil sa mga missile ng Iran. Posible rin yon. Pwede kong sabihin, mas malalim pa siguro kaysa sa pagkakasabi mo. Kung okay lang, gusto ko ring itama ka minsan, hindi lang ikaw ang laging tumutuwid kapag may mali ako. Sa tingin ko, ang posisyon ng India sa mga issue tulad ng Iran at mga Palestino, hindi nila ginagaya ang mga posisyon ng Israel sa lahat ng usapin, sa kabaligtaran pa nga. Maaring iba ang pananaw nila, pero ang meron sila ay matibay na pagkakaibigan sa atin at hangarin na ang pakikipagtulungan sa atin ay maging kapakinabangan ng parehong panig. Walang duda, nakita ko mismo ang personal na relasyon ni Netanyahu at Modi. Sa maraming paraan, magkahawig sila sa kung paano nila tinitingnan ang mundo at kung paano nila nakuha ang kapangyarihan sa kanilang mga bansa at kung paano sila parehong patuloy na nananalo sa bawat eleksyon. Oo. Tingnan natin ang mangyayari ngayong taon sa Israel. Hindi pa natin alam. May pagkakaibigan doon at maganda ring tapusin ito ng maayos. Sa mga nagsasabing lalong nai-isolate ang Israel, tingnan ang pagbisita ngayon sa Jerusalem ng punong ministro ng pinakamalaking demokrasya sa mundo. Nagpapaalam ako sa inyo at sa lahat ng manonood at tagapakinig hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na linggo. Aabangan ko yan, Mark.